Hello, it's Teacher Timmy once again. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. And today, I'm going to give you, as I promised dun sa previous video natin na may nagtanong tungkol sa spins, again, for the information of those who are watching this video, ito po ay para sa mga teachers or mga returning OFWs na teachers, licensed professional teachers who are interested to join the Department of Education here in the Philippines through the SPINS program of the government. SPINS po ang ibig sabihin sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. At dun sa katanungan ng isang nag-comment sa isang video ko, ano daw po talaga yung mga documents na ipe-prepare kapag si ma'am ay interested na to join the SPINS program of the government. At eto, I had to go back to my email. Isa po ako sa mga SPINS beneficiaries. At currently, I am teaching in a public school here in Cagayan Valley. Ayan. Bago lang po tayo sa serbisyo, sa DepEd. Pero 10 years po tayo abroad as a teacher. So, eto na po. Number 1, there are actually 5 important documents na kailangan nyo pong i-prepare, mga ma'am at sir, kung kayo po ay interesado na pumasok bilang guro sa Department of Education through the SPINS program. Again, ito po ay para sa mga OFWs or returning OFWs na licensed professional teachers na gustong magturo sa DepEd. So number 1, inyong-inyo po syempre PRC ID. Again, sa mga previous videos ko, nabanggit ko na po yun. Kung tayo ay nasa abroad, katulad din ako, nung nasa Dubai ako, hindi ko kinailangan yung PRC ID ko, yung license ko as a teacher. Kasi iba naman po yung license doon, di ba? Ng mga teachers. So, hindi ko po siya ni-renew. Pero, when I came back for good, noong 2018, doon ko po siya ni-renew. Kasi kakailanganin ko siya para makapag-apply tayo sa SPINS. So, number 1, yung license po natin, PRC ID natin, kapag paso na po or expired, kailangan po natin siyang i-renew. That's number 1. Number 2 po, kailangan natin i-present ang Licensure Examination for Teachers or LET, Certificate of Board Rating. Meron naman po yan bago po tayo nag-oath-taking, di po ba? Nung nakapasa po tayo sa LET or the Licensure Examination for Teachers, nabigyan po tayo ng PRC ng certificate, yung ating ratings. Ayan. So, kailangan po natin yan. Kung wala po at nawala natin, pwede po tayong pumunta ng PRC para kumuha po ng panibagong kopya. Okay lang po. Number 3, yung ating passport with latest arrival stamp in the Philippines. Ayan. So, paano? May isang nagtanong sa akin, ma'am, paano po kung nasa abroad pa at hindi ko pa kayang i-provide yung latest arrival stamp in the Philippines kasi hindi pa po ako umuwi? It's okay to follow po yun. Malalaman naman po yan sa exchange ng emails ninyo ng DepEd Central, yung ating HR sa SPINS program. Malalaman naman po nila at sasabihin nyo po sa kanila na nasa abroad pa po kayo. Anyway, don't you worry mga ma'am at sir, it takes time to process yung inyo pong application. Hindi po karaka-raka na pag-apply nyo ngayon, pag-email nyo, bukas may item na po tayo. Hindi po siya ganun kadali. It takes time po. So, give it a year. Yes po, give it a year. Kasi ako po mismo, 1 taon po ang inantay ko bago po ako nagkaroon ng item, bago po ako na-deploy. In cases po ng ibang teachers, mainabot po ng 2 taon, mainabot po ng 3 taon. Kaya it is best po na habang nasa abroad tayo at balak nating pag for good natin sa Pilipinas, may trabaho tayo sa gobyerno, habang nasa abroad po tayo, pwede na po tayong mag-apply. Yes po. Ayan, so to follow na lang po yung passport with latest arrival stamp in the Philippines. Number 4, certificate of employment abroad or employment contract abroad or any documentary proof that you work abroad. Ayan, sa UAE po, kung saan tayo galing, naka-stamp po sa passport yung visa, yung working visa natin. Ibig sabihin, that is already enough. Tapos, kapag tayo ay yung ating HR ay nag-a-apply ng contract, ay ng visa for our work abroad, di po ba may contract po tayo, employment contract? And kapag nagsasign po tayo, write po natin as an OFW to get a copy of that contract bago po tayo pumirma. Hingin po natin yun sa HR natin.
Kasi may isang sir na nagtanong sa akin, nakauwi na daw po siya sa Pilipinas at hindi po siya nakakuha ng Certificate of Employment sa company niya. O pwede daw po siyang mag-apply. Ang sagot po ay yes. Kasi kung galing po siya ng UAE, meron po yun naka-stamp sa kanyang passport na visa. So, proof na po yun na galing po kayo sa abroad at nag-work po kayo doon. Otherwise, yung contract nyo po mismo, pwede po. Pero, kung nasa abroad pa po kayo at makakakuha kayo ng Certificate of Employment, doon sa inyong HR, mas maganda naman yon para at least latest po siya at updated. Kumuha lang po tayo kasi right din po natin na kumuha ng Certificate of Employment. Ayan. Number 5, the last but not the least of the requirements, Certificate of Employment as teacher or service record. Kung kayo po ay nagturo na sa ibang mga schools, kunwari, prior to going abroad or pagdating nyo galing abroad, nakapag-substitute po kayo, nakapag-serve na po kayo sa public school, kailangan nyo po ng service record, any proof na meron po kayong teaching experience. So, ito po ay for those with teaching experience. So, again, may isang katanungan na naman dyan, paano po yung teacher, licensed professional teacher, nasa abroad, pero iba po ang work abroad? Let's say, may isa akong co-teacher na SPINS beneficiary. Siya po ay domestic helper sa Hong Kong. Paano siya nakapasok as SPINS beneficiary? So, ito po yung number 5 para lang po sa mga may teaching experience. But nonetheless, kahit po wala tayong teaching experience, okay lang po. Basta po tayo ay galing abroad. So, yun yung ating advantage, di ba? Since OFW ka, pagbalik mo ng Pilipinas, ito po ay programa ng gobyerno. Actually, this is a reintegration program ng gobyerno para po sa mga nagbabalik na mga manggagawa. Yan po, reintegration program po ito ng DOLE, POEA, ng DepEd Central para po matulungan ng OWA, of course, para matulungan po yung mga OFWs, returning OFWs, especially yung mga licensed professional teachers. So, okay lang po, maski wala po kayong teaching experience. Bakit po siya kailangan yung service record or certificate of employment na nagturo po tayo abroad or elsewhere para po doon sa pagde-deploy nila, para mapili po ng DepEd Central kung saan po sila school magke-create ng item depending on our qualification pa din po. So that's all for now. Yun po yung 5. Again, balikan po natin, ang kailangan natin ay una, yung PRC ID natin. Number 2, yung LET ratings natin. Number 3, yung passport natin na naka-stamp yung arrival natin pag uwi na tayo ng Pilipinas. Number 4, certificate of employment or the contract natin na evidence na nagaling tayo sa abroad. And number 5, kung may teaching experience po tayo, certificate of employment or the service record na tayo po ay nakapagturo na. Ayan po. So that's all for today. Please subscribe, like, and share para po sa more content regarding SPINS program sa Pinas, ikaw ang ma'am. So, thank you so much. Bye!